后边捣乱的呢是谁呢？一个是美国，第二个呢是美国又拉上他的小兄弟。总的来讲叫什么呢？叫域外国家。他域外国家在挑起这个争端，主要还是针对中国吧。美国他搞所谓的叫航行自由行动，你搞这个自由行动完了以后，到我们这个南海岛礁附近去临近海域和上空进行抵近侦察。 Grabe mga utol, no? Yan talaga yung ano nila yung thinking ng mga opisyal ng gobyerno nila. O yun yung sinasabi ni Xi Jinping sa kanila, nung kanilang pinuno, na kasalanan ng United States yan, no? Sinusulsulan itong mga maliliit na bansa, kagaya ng Pilipinas, natang iba pa. So yung kaguluhan dito yung main concern, ang tensyon ay nagsisimula sa United States of America. Hindi ba nila napapansin yung kanilang baho, yung kanilang pang-aagaw ng teritoryo, kung bakit may gantong pumapalag sa kanila, kagaya ng Pilipinas? Siyempre hindi natin kaya tayo tatawag ng kaalyadong malakas. So ang gusto nitong mga to, itong mga Chekwa na to, tablahin natin ng US na sa ganun magawa nila yung plano nila. Pag tinablan natin yung US, yung wala na ang US dito, wala na kayo sige, tayo lamang. Palagay nyo, ano ang hakbang na gagawin ng China? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Sadya bang hindi na mapipigilan nitong China, mga utol? Dahil itong ating next featured video mula kay Melvs Castle, pakisubscribe siya, pakilike na rin yung video. Ayan, China Minister, hinamon ang US. Nagkasagutan, nagkainitan. US Major General pumalag sa warning ng China. So yan ang ating aalamin. Game na mga utol para hindi tayo tumagal. Harap-harapang pinagbantaan ni Chinese Foreign Minister Wang Yi si US National Security Advisor Jake Sullivan. Matapos yan ng pahayag kahapon ng US Indo-Pacific Command, hindi nagugustuhan ng China na magpapadala ang US ng warship para tumulong sa disputed water sa South China Sea. Yan ang problema mga utol, no? Kasi pinalalabas ng China palagi noon pa man. Okay, uulitin ko lamang to. Na kaya nagkakaroon ng tensyon dito sa Indo-Pacific ay dahil sa pakikialam ng Western countries, particular yung United States of America. Pero hindi nila sinasabi na ang dahilan o yung talagang punot dulo nitong tensyon ang kanilang, etong China, ang kanilang kasakiman o pangaagaw na mga teritoryo. Yun ang totoo. So pinalalabas nila sa mundo na kaya may kaguluhan o tensyon dito dahil nakikialam ang US dahil ayos naman daw tayo. Dito sa Indo-Pacific, tayong magkakapitbahay, okay naman daw kung tayo-tayo lamang. Palagay nyo ba tama doon ang China? Okay? Pa-comment yun. Tuloy muna natin. Ba't daw susuportahan ng Amerika ang magnanakaw ng Pilipinas? Nananawagan ng Chinese minister na kung ayaw ng Amerikang lumala pa ang tensyon, lumayo-layo kayo sa South China Sea. At sa bukod pang pambabatikos ng China's defense, US raw ang utak ng lahat ng panggugulo. Inuutusan ng Amerika ang Pilipinas na labanan ang China. Hindi rin pinilagpas ng Chinese military ang pagpapalipad ng Philippine Air Force NC-212I. Spy raw to at may kasama pang F-22 Raptor. Palagay nyo ba tama doon sa pahayag na yon ng China na sinusulsulan lang tayo ng US? Ako parang nakakatawa na lang sila magdahilan, no? Yung dahilan nila palaging lawful sila. Sila yung nasa tama. Yan ang pinalalabas palagian ng China. Okay? So kayo mga utol, kung kayo ang tatanungin, sige nga, gusto ko makita ang inyong mga komento at opinion tungkol dito. Napaka-unprofessional daw nito. Magpasalamat pa daw ang US at Pilipinas na hindi pinasabog ng China ang ating mga aircraft. 真正在后边捣乱的呢是谁呢？一个是美国，第二个呢是美国又拉上他的小兄弟。总的来讲叫什么呢？叫域外国家。他域外国家在挑起这个争端，主要还是针对中国吧。美国他搞所谓的叫航行自由行动，你搞这个自由行动完了以后，到我们这个南海岛礁附近去临近
海域和上空进行抵近侦察。 Grabe mga utol, no? Yan talaga yung ano nila yung thinking ng mga opisyal ng gobyerno nila. O yun yung sinasabi ni Xi Jinping sa kanila nung kanilang pinuno na kasalanan ng United States yan, no? Sinusulsulan itong mga maliliit na bansa kagaya ng Pilipinas at ng iba pa. So yung kaguluhan dito yung main concern ang nagsisimula, ang tensyon ay nagsisimula sa United States of America. Hindi ba nila napapansin yung kanilang baho, yung kanilang pang-aagaw ng teritoryo kung bakit may gantong pumapalag sa kanila kagaya ng Pilipinas? Siyempre hindi natin kaya tayo tatawag ng kaalyadong malakas. So ang gusto nitong mga to, itong mga Chekwa na to, tablahin natin ng US na sa ganun magawa nila yung plano nila. Pag tinablan natin yung US, yung wala na ang US dito, wala na kayo sige, tayo lamang. Palagay nyo, ano ang hakbang na gagawin ng China? Oh, sige, mauuna na ako. Siyempre, ang gagawin nitong China, lalo tayong didikdikin. To the point na wala na tayong magagawa sa kanilang mga plano. Aagawin nila yung teritoryo natin kasi ngayon nga ginaganyan tayo. Hindi lang nila maituloy dahil napipigilan ng US. Hindi nila kayang gumera sa US. Okay? So kayo mga utol, tingnan nyo sinasabi, no? Ng Google, US pa ng Google stirring up troubles dito sa South China Sea. US ang gumagawa nito. Niloloko tayo nitong mga to, no? Ang mundo niloloko nila. Tuloy muna natin. 它进行军事活动。前一段呢，不是又有飞机到了我们南海，我们南海的这个飞机，我们自己的战机，对它进行这个驱离嘛？他认为我们什么又是不专业了，又是什么？我认为呢，就是太专业了。我们如果不专业了，就撞上它了，就是因为我们的飞行员是按照这个合法、合理、合规，是按照规则进行。Dinipensa naman ni US. Pwede daw nilang pasabugin yung aircraft na yun, no? Pwede daw nilang gawin yun. Dahil umiikot daw yung aircraft ng US sa kanilang airspace. Nalilintikan lang ako sa mga pinagsasabi. Kasi hindi nila nakikita yung sarili nilang baho. Hindi nila nakikita na yan ay reaction. O yung kay Isaac Newton, no? Nalimutan ko na pero yun yung equal and opposite reaction. So yun yung ginagawa nila, tinutumbasan lamang nitong US at ng Pilipinas. Tinutumbasan lamang natin yung ginagawa nila. Hindi pa nga natin sila ginaganon eh. Sila kaya ganunin natin, bulihin natin, haras natin, itaboy natin ang lintik. Di lalo na nagkandaleche-leche. Ang pinaka the best nito, lumaya sila dyan. Huwag silang makialam ng teritoryo na may teritoryo yan. Matatapos yung tensyon na yan. Pero hanggat ginagawa nila yan ng China, hindi yan matatapos. Kahit ano pang sabihin yan. Pinagtatanggol, gina-justify nila yung kanilang ginagawa. Sila naman yung mali. Pinalalabas nila na sila yung tama. Di ba mga utol? Tuloy muna natin. US Security Advisor Jake Sullivan ang Pilipinas na China ang tunay nagpapalala ng tensyon sa South China Sea. Nagpapalitan nga ng manghang na salita ang dalawang matataas na opisyal. Pati ang Pentagon na tanong na rin sa deployment ng warship. Nakadepende daw sa Pilipinas kung ano ang ipapadala sa China. Mag-request daw ang AFP at handang ibigay ito ng Amerika. So posibleng tayo talaga ang nag-request ng long-range ballistic missile na kayang pasabugin ang Chinese territory. Dapat lang. Nakahanda raw ang Pentagon na mag-supply ng armas sa ating. Admiral Paparo said recently that the U.S. could escort Filipino vessels during resupply missions, that this would be within the bounds of the Mutual Defense Treaty. I wanted to know if that's consistent with the Secretary's thinking. Yeah, thanks, Noah. What I would say is the Philippines remains the lead for its own operations in the South China Sea, and we continue to provide significant advisory support in addition to our efforts to help modernize the Philippine military. And so, as allies, we continue to stand with the Philippines, given especially the PRC has consistently prevented them from executing lawful maritime operations in the South China Sea. Mga utol, no? Yan yung iniiyak ng China.
Sinasabi nilang pakikialam, hindi. Yan ay tulong sa atin ng isang matibay na kaalyado. Tumutupad lamang sila sa ating agreement. Okay? Parang ano yan tropa. Okay? Kaya magtropa, dalawa kayo magtropa. Itong isang tropa mo mahina. Dinadarag ng isang malakas. Nagsusumbong sa'yo. Tingin mo ba hindi mo kakampihan yung tropa mo na dinadarag o winawalang yan ng isa? Baka gulpihin mo yun, di ba? So ang ginagawa na yun, sige, po-provide namin kayo ng assistance kung anong kailangan nyo. Pero kung kayo gigirahin o babakbakan ito, babakbakan namin yan. As easy as that. Yun yung simpleng explanation nito. Nakabaliktaran na sinasabi nitong ng China na huwag kayong makialam US. Huwag kayong makialam dito. Problema namin to. Di ba? Sino ba lumilikha ng problema na yan? Di China. Tapos. Di ba mga utol? And so our commitment to that alliance is ironclad. As you know, our governments have close continual consultations, so any military support would be at the request of the government of the Philippines. And in that light, Admiral Paparo simply called it an option within the context of consultations. So, galing, no? Di ba? Kung ano lang ang request ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas para dun sa problemang kinakaharap natin with China. Okay? Ibibigay nila. You're saying that if they requested such military support, that could be on the table for consultation, that wouldn't be an immediate closed door? Well, again, without getting into hypotheticals, I think as allies, it would require require consultation between our two nations. Ang yayabang nitong Chinese panaysisi sa Amerika, hindi pa nga sumasama, takot na. Papaano pa kaya pag sumama talaga ang mga yan? Ano sa tingin nyo ang kakalabasan nun? I-komento sa baba ang salo. Totoo mga utol, no? Yan yung iniiyak nila. Kasi hindi nila maituloy ang kanilang mga plano dyan sa South China Sea dahil may pumapalag. At yung pumapalag na ito, etong Pilipinas, may backup na sobrang lakas. So hindi nila may sa kautuparan ng tuloy-tuloy yung kanilang plano. Ayan, yung pangagaw ng teritoryo at kung ano pa mang kasunod sa mga plano na yun pagkatapos nilang agawin yung kabuuan ng South China Sea. Anyway, mga utol, yung West Philippine Sea na lang. Paki-comment ang inyong opinion. Hanggang doon lang muna. Maraming salamat sa iyo, Malps Castle. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles. In behalf of the Real South Pride Production. Ako nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po. Paki-comment ang inyong opinion. Tsaka follow nyo kami sa Facebook. Alamin natin PH.